Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang aking pong isi-share ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. Pero for the sake of time, basahin ko na lamang yung verse 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. Ang pamagat po ng aking isi-share ay hopelessness awareness. Alam nyo, nung sinulat ito ni Jeremiah, siya po ay nasa hopeless situation. Matagal na po siya nagbibigay ng warning sa kanyang mga kababayan pero hindi nakikinig sa kanya. Kaya dumating po yung time na sinakop po sila ng Babylonia. Marami siyang mga kababayan na namatay, bagsak po ang ekonomiya. At idagdag ko pa na si Jeremiah ay wala po siyang love life, single siya. Kaya kumbaga kung iisipin natin parang napaka-lonely ng kanyang ministeryo at yun nga walang naniniwala sa kanya. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa kabila ng hopeless situation na naranasan ni Jeremiah, nakakita po siya ng pag-asa dito po sa bahaging ito ng aking isi-share. At nawa po, kung maaring ikaw ay humaharap din sa hopeless situation sa mga oras na ito, makatulong nawa sa iyo itong talatang ito na ating pag-aaralan. Una po mga kapatid, when hopelessness comes, you have to change your attention. So si Jeremiah, kung mababasa po natin sa mga naunang chapters and mga verses, puro problema yung kanyang mga nakikita. Ang sama ng kanyang damdamin, kaya nga lamentations, pagtangis. Pero alam nyo ang blessing mga kapatid, biglang naiba yung attention ni Jeremiah. Sabi nga ng verse 21, this I recall, meron siyang naalala. This I recall to my mind, therefore have I hope. Nagkaroon siya ng pag-asa dun sa kanyang naalala. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. So naalala ni Jeremiah, teka lang, ay, puro problema yung nasa isip niya. Pero naisip niya, teka lang, buhay pa nga pala ako, hindi pa pala lahat kami namamatay. At nakakita ho siya ng pag-asa po doon, naalala niyo yung mga pangako, yung mga propesiya ng Diyos na nasa Biblia. Kaya alam niyo, kung ikaw man ay humaharap ngayon sa para bang wala nang chance or hindi na maaayos na situation, huwag kang mawawalan ng pag-asa, kaibigan. Kaya nga dito, bigyan ko ng example yung sinabi ni Jesus Christ na minsan tayo, puro tayo pag-aalala. Iniisip natin kung anong kinabukasan, kung ano yung ating ikabubuhay. Marami tayong mga worries, marami tayong mga bagay na para bang hopeless ang dating. Pero sabi nga nung sa last part ng verse, which of you by lacking thought can add 1 cubit unto his stature? So kung iisipin mo yung mga problema, mga alalahanin sa buhay, ito ba'y magdadagdag sa iyong buhay? Kung tutuusin, wala naman po. Kaya nga mahalaga na ibahin natin yung atin pong attention sa panahon na parang wala ng pag-asa at ituon natin sa Diyos ang ating attention at sa tulong at biyaya niya, magkakaroon tayo ng pag-asa. Next po, change your attitude. Sabi nga ng talata, because His compassions fail not. Naalala po ng Panginoon. Naalala po ni Jeremiah ang ginawa ng Panginoon. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya hindi lang po natin baguhin ang ating attention, baguhin din po natin ang ating attitude. Imbis na ang iniisip natin, sumimangot tayo sa problema, nasa sulok na lang tayo, at kung ano-ano iniisip natin, balikan natin yung katapatan, mga pagpapala, yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue, ano pong gagawin? And if there be any praise, think on these things. So, wag mong isipin yung mga negatibong bagay, yung mga bagay na makakasira ng iyong araw, makakasira ng iyong kaisipan, at madadamay pati ang family mo o yung mga taong sa paligid mo, isipin mo yung mga magagandang bagay sa paligid na ginawa ng Diyos. Alam nyo kasi pag tayo ay nasa problema, ang focus na lang kasi natin lagi yung problema, nakakalimutan natin yung mga blessing pala ng Diyos nasa paligid lang at marami siyang blessing. Nakakalimutan lang natin o nawawala yung focus natin. Kaya baguhin natin yung ating attitude. Sabi nga ng isang hymno, count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So tignan lang po natin yung mga blessing na binigay sa atin ng Diyos at makikita natin, wow, ang dami palang blessing na binigay ni God sa atin. Hindi lang natin na-appreciate kasi nakafocus na tayo doon sa problema. Panghuli mga kapatid, change your authority. Sa panahon na parang hopeless na po, hindi mo makontrol yung situation, kaibigan, ang authority ng buhay, ang may control ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos.
at hindi mo man maintindihan kung bakit dumadaan ka sa situation na meron ka sa ngayon, tandaan mo lang yung Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang Diyos po may plano siya sa lahat. Hindi man natin maintindihan sa ngayon. Pero wag mong kalilimutan, hindi pa tapos ang story. Sa dulo ng story, sa last book of the Bible, panalo ang mga na kay Kristo. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon, manalig ka kay Jesus Christ, magtiwala ka sa Kanya, at wag po sa sarili mong understanding. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, sa lahat daw po, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kaya wag po yung sa sariling kaunawaan, sa mga nakikita lang natin, sa mga napapanood lang natin sa television. Hindi, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso natin, mga kaibigan. Yung hopeless na situation na meron tayo, mako-convert po yan na tayo magkakaroon ng maraming pag-asa sa tulong at sa biyaya ng Panginoon. Kaya kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng video na ito, like and share. God bless us.